Hi mga palangga! Kamusta kayo? In this video, we will have another credit card talk naman. And this time, share ko naman sa inyo mga palangga kung ano nga ba yung mga features ng credit card na hindi ko ginagamit at ayaw kong gamitin. More than 2 years na rin akong gumagamit ng credit card mga palangga and currently have 5 credit cards na from different banks. And almost the same lang naman yung mga other processes nila. Nagkakaiba lang sila pagdating sa mga rewards. So, may iba sa mga processes na magkakaiba. Pero, most of the time, almost the same lang din yung mga processes ng bawat credit cards. So, there are 3 features mga palangga ng credit card na hindi ko talaga ginagamit at ayaw ko talaga siyang gamitin. And share ko na rin sa inyo mga palangga kung anong ibig sabihin ng mga features na yon and what's the reason kung bakit hindi ko siya ginagamit. And number 1 nga dito mga palangga is cash advance. Before ako magkaroon ng credit card mga palangga or before kung makapag-decide kumuha ng credit card, I promised to myself na gagamitin ko lang yung credit card as alternative payment method at ayaw kong magbayad ng mga fees or interest pagdating sa mga usages ko. Gusto ko kung ano lang yung nagamit ko sa credit card, yun lang yung dapat kong babayaran sa mga credit card bills ko. So aside from using our credit card nga sa mga regular spending, meron din tayong option mga palangga na gamitin yung ating credit card to withdraw money from any ATM. And yun yung tinatawag na cash advance na kung saan pwede tayong kumuha ng pera or pwede nating i-encash yung portion ng ating credit limit para i-withdraw sa mga ATMs. And this time, itong cash advance mga palangga is nag-required na ng card PIN na kailangan nating input kapag mag-withdraw tayo ng pera sa mga ATM. So, kailangan natin ng card PIN. Pero sa mga regular purchases naman, no need naman for card PIN. And most of the time, itong cash advance, may certain limit lang siya na ibibigay si bank sa atin na hanggang ganito lang yung amount na pwede natin ma-cash advance from our total credit limit. So, yung first reason niya mga palangga kung bakit hindi ko ginagamit yung cash advance feature because of my rule number 1 na gagamitin ko lang yung credit card ko as alternative payment method sa mga purchases ko. So, kung wala akong perang pambayad sa magiging spending ko with my credit card, then hindi ko dapat gagamitin tong credit card ko. So, yun yung pinaka-rule number 1 ko. So, kung gagamitin ko man lang din itong cash advance, so, binabaliwala ko lang din yung rule number 1 ko kasi parang nangungutang na lang ako or kumukuha ako ng pera sa aking credit card na meron dapat akong pera muna bago ko gamitin yung credit card. And the second reason din mga palangga kung bakit ayaw ko talaga ng cash advance because meron siyang additional fee na tinatawag na service fee or transaction fee plus interest. Hiwala yung interest niya doon sa mga regular purchases natin. Most of the time, yung mga service fee na mga cash advance, roughly around 200 pesos. So, di kaya yung iba specific 200 pesos talaga. So, every time na mag-withdraw tayo ng pera, gamit yung ating credit cards sa mga ATM, so we will be charged 200 pesos, which is for me, may kalakihan na yun. Kasi, di ba yung mga withdrawals na naman sa mga either 18 pesos, 15 pesos, or 10 pesos. Pero this time, service fee ng credit card for cash advance is 200 pesos. Plus, yung kanyang interest pa mga palangga is may kamahalan. Separate yung interest niya doon sa purchases natin. So, itong cash advance, meron siyang sariling interest. At mag-i-start din agad siya from the day na gagamitin natin or mag-avail tayo ng cash advance. So, ang pinagkaiba nito mga palangga sa mga regular purchases natin, yung mga regular purchases natin kasi, kung ano lang yung nagamit natin, yun lang yung amount na mag-reflect sa incoming statement natin. At kapag nabayaran natin yung bill natin on or before due date, then safe tayo, wala tayong mababayaran o hindi tayo mag-charge ng kahit anong interest. Pero dito kay cash advance mga palangga, hindi siya ganun. So yung process niya, from the day na in-avail natin yung cash advance, kahit wala pa tayong bill or hindi pa nag-due yung bill natin, mag-i-start na agad yung kanyang interest. Kaya naman, for me, expensive talaga ang paggamit ng cash advance. Pero it's good to have this kind of feature, especially kapag may mga super emergency na talaga, yung kailangan ko na talaga ng pera, tapos wala na akong ibang other option. So, ayun, it's good to have this kind of option naman na pwede kong magamit kapag may mga super emergency. Pero as of the moment, as much as possible, so gagamitin ko lang talaga yung credit card ko as a payment method sa mga purchases ko or alternative payment method. Pero yung pagkukuhanan ng pera or pag-uutangan ng pera,
I don't think I don't think na mas nagagamitin ko yung cash advance. Mas maganda pa na mag-try na lang ng ibang other options aside from using the cash advance kasi may kalakihan yung kanyang interest. And baro kung gusto niyo mga ganitong videos mga palangga, and if you haven't already, please consider clicking that subscribe button to support me with this platform, and hit that like button na rin mga palangga para ma-recommend yung YouTube algorithm itong video na ito sa iba nating mga palangga. Maraming salamat po. And the second feature ng credit card na hindi ko ginagamit is installment feature or installment option. So, sa mga purchases kasi natin mga palangga sa ating credit card, every time na gagamitin natin siya, most of the time, ang pag-reflect niya is mga straight purchases. Like, one-time payment na agad siya. So, example, ginamit natin yung card ngayon, and then kapag dumating yung ating statement, so lahat ng mga usages natin, mag-reflect na agad siya doon sa ating bill na kailangan nating bayaran agad. Pero, meron ding option na ina-offer sa credit card na installment. Let's say, gusto mong kumuha ng bagong cellphone or gusto mong bumili ng bagong appliances, pero hindi mo siya kayang bayaran agad ng buo for the next month. So, hindi mo kaya ng straight purchases. So, pwede naman mga palang gagawin siyang installment. Like, pwede siya ma-divide up to 12 months or 24 months. Like, monthly siyang i-charge dun sa ating mga SOA. And meron yan dalawang options ng pag-avail ng installment mga palangga. Number one is yung directly kay merchant, na si merchant na yung nag-offer na installment na kapag gumamit ka nitong certain card, offeran kita ng 0% most of the time. So, yun yung magandang option ng installment. Kung mag-avail kayo ng installment, mas maganda mga palangga kung directly na kay merchant. Kasi wala na kayong alalahanin. Automatically na na-charge ni merchant yung ating credit card monthly. And the second type of installment naman is yung in-house installment. Kung saan walang option kay merchant ng installment at dahil nga magiging straight purchases na siya. So, ang gagawin natin is mag-reach out tayo sa bank para i-convert yung mga straight purchases natin into installment. So, yun naman ang tinatawag na in-house or installment directly naman kay bank. Kasi si bank na yung mismo mag-convert ng mga purchases natin into installment. Yun nga lang, yung mga installment directly kay bank o yung mga in-house installment, meron na siya mga additional fee, yung iba may mga service fee, or may mga interest na siya. Kaya naman for me, mas maganda talaga yung installment directly kay merchant. So, the reason yung mga palangga kung bakit hindi ko ginagamit yung installment feature is because dun nga sa first rule ko na gagamitin ko lang yung card ko as alternative payment method. So, dapat may pera na dapat ako bago ko gamitin yung card. Pero, taking advantage of the installment kasi, so, monthly pa yun charge, like, nakalak ka for 12 months or 24 months, tapos monthly siya mag-reflect sa mga monthly SOA natin. So, that means, parang wala akong perang pambayad kasi dinivide ko siya for 12 months or 24 months. So, for me, parang nandadadma ko yung rule ko. Kaya, hindi ko talaga siya ginagamit as much as possible kahit 0% pa yung installment niyan. As long as wala akong perang pambayad, hindi nakaprepare ang pambayad ko para doon sa amount na yon, sa total amount, then hindi ko gagamitin talaga yung credit card ko. Pero sa napapansin ko ang dami natutuwa sa feature ng installment kasi nga na nakukuha at nabibili nila yung mga gusto nila kahit wala pa silang ganung total amount ng pera. So, nakakabili sila ng bagong phone, bagong appliances, kahit wala pa silang ganung total amount ng pera, nakukuha na agad nila yung gusto nila. Or for me, mga palangga, personal opinion ko na mas maganda pa rin talaga na pag-ipunan mo muna yung mga bagay na gusto mong bilhin bago mo siya bilhin. Kasi kapag gagamitin natin yung mga installment feature, tapos babayaran, malalak tayo sa 24 months or 12 months, tapos hindi pa natin alam kung ano yung possible na mga mangyari. So, di ba, parang naungutang lang talaga tayo sa card natin instead of using the card as alternative payment method. So, gawin nating delay gratification. Sabi nga na, pag-ipunan na lang natin kung may gusto tayong bilhin na cellphone instead of using the card na installment since wala pa tayong pambayad. Pag-ipunan nyo na lang muna yung gagamitin yung pambili ng phone para kapag nabuo nyo na yung pera, then you can use your card na and pay it as straight payment na agad, di ba? Nang sa gayon, hindi tayo nakalock sa contract. And yun din yung third reason kung bakit ayaw ko na installment. Kasi ayaw ko nakalock sa contract. Ayaw ko na may iniisipan pa na mga pending na bayarin, na hindi ko pa nababayaran. Like, for example, kung sa wants lang naman siya mapupunta, hindi naman sa need. So, parang hirap, parang parang additional stress siya for me na mababawas sa mga monthly budgets ko. Another one, wag naman sana, baka may dumating na time na mababala yung
earnings ko for certain months, 'di ba? Tapos hindi ko pala ma-cover yung monthly installment ko na babayaran sa credit card. So, ako lang din mahihirapan sa huli. Kaya mas maganda talaga na wala tayong iniisip na mga monthly installment. Kapag gusto nating bilhin yung isang bagay, ipunan muna natin, then saka natin siya bilhin ng buo. Or pwede natin gamitin yung card as a straight purchase, di ba? Para ma-take advantage natin yung rewards. Pero mas maganda doon is meron na tayong naka-prepare na pambayad. Pero hindi ko rin masasabi, maybe in the future magagamit ko tong installment option. So, I'm not sure, pero siguro sa mga emergency lang talaga. At saka kapag wala na akong ibang options, tapos sobrang super need ko na talaga. So, maybe that's the time na i-consider ko tong mga features na to. Pero as much as possible, as of the moment, so stick muna ako sa rule ko na gagamitin ko lang yung card ko as alternative payment method. Kung wala akong pera, hindi ko kaya agad bayaran sa mga dadating kong statement, then I don't need to use my credit card. Pag-ipunan ko na lang talaga siya. And the third credit card feature na ayokong gamitin talaga is yung option ng pagbabayad ng minimum amount due. I'm not sure if this is a feature, pero since part siya lahat ng mga credit card, like lahat ng mga credit cards ko is nag-offer talaga ng minimum amount due payment na nag-reflect sa SOA ko. So, I can say na maybe this is a feature or an option na pwede nating ma-take advantage din sa ating mga credit card. So, itong minimum amount due mga palangga is an option na pwede nating bayaran instead of paying the total amount due. So, dahil nga monthly tayo nakaka-receive ng ating SOA, mag-reflect doon lahat ng mga nagamit natin from the billing cycle na meron tayo. So, doon nag-reflect lahat sa SOA natin. And aside from the total amount due na nagamit natin, mag-reflect din doon yung minimum amount due. And itong minimum amount due mga palangga is mababang amount lang siya. Unlike katulad nung total amount due talaga natin is yung actual amount. Pero itong minimum amount due, either like mga nasa 500 pesos, 800 pesos, basta mababa siya. And for me mga palangga, I don't recommend using this option na pagbabayad ng minimum amount due sa mga bills natin. The reason behind that mga palangga, kasi dyan na tayo pagkakitaan ni bangko. So, since na ang binabayaran na natin yung minimum amount due, or kapag yun lang yung binayaran natin instead of the total amount due, then magkakaroon tayo ng mga past due balances. At yung mga past due balances na meron tayo is i-charge tayo ni bank ng interest na mag-reflect naman sa mga next SOA natin. So, imbis na nababawasan yung total outstanding balance natin kay bangko dun sa credit card natin, medyo parang hindi natin nararamdaman na nababawasan siya, or baka hindi pa nga mababawasan kasi nadadagdagan pa rin yung charges natin because of the interest. Kaya naman, much better na bayaran pa rin talaga yung bill, yung mga SOA natin in full. For me kasi parang strategy siya ni banks, kaya itong minimum amount due is nag-reflect talaga or ino-offer niya sa kahit anong mga credit cards. So, sa bawat credit cards ko from different banks is meron talagang minimum amount due na nag-reflect. So, I guess strategy ng mga bangko para kumita sila kasi kapag yun lang yung babayaran ko sa mga bill ko, tapos magkakaroon ako ng mga past due balances, then, syempre, panalo yung bangko, lugi ako. Kasi nga, pagkakitaan na ako ni bangko ng interest dun sa total past due balances ko. Pero as of the moment, never pa ako nagbayad ng mga interest sa banks. So, dahil nga binabayaran ko lagi yung aking credit card bills in full before due date instead of paying the minimum amount. Pero kung walang-wala talaga tayo, pwede naman gamitin yung minimum amount due payment. And the good thing of paying the minimum amount due is minsan nako-cover na yung ang late fee. Hindi tayo ma-charge ng late fee kasi nga binigyan na tayo ni bank ng option na bayaran na yung ganitong certain amount. So, dapat hindi na tayo ma-charge ng late fee. Plus, makikip natin yung ating card as active. So, kung may natitira pa tayong credit limit, then we can still use our credit card pa din kahit na yung minimum amount siya lang yung babayaran natin. Pero yun nga lang, tayo pa rin yung malulugi kung ang babayaran lang talaga natin is yung minimum amount due. Maybe in the future, kapag may mga super emergency na talaga, ganun, then yun yung time, yung wala na talaga tayong option, yun yung time pwede natin i-take advantage ng mga ganitong feature. Pero as much as possible, always pay our credit card bill in full. So those are the 3 credit card features or options na ayaw ko talagang gamitin with my credit cards. Pero sabi ko nga,
Pero kung kapag dumating yung mga emergency, it's good to have those features. Like kapag may mga emergency, like super in need ko na talaga, tapos wala na akong ibang options or other options, then it's good na may mga ganitong options na in-offer si credit card o yung mga banks. So that's it for today's video mga palangga. I hope na naging helpful yung mga information na na-share ko sa inyo at nakatulong especially sa mga credit card beginners dyan. And maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for more videos like this. Ako muna yung palanggan si John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!